So yun guys, good morning po no. So muli po akong mag-upload dito sa aking YouTube channel dahil marami na po talagang nagtatanong. So hindi ko po maisa-isa, pero susubukan po natin gawan ulit kasi nga hindi po talaga ako active dito sa YouTube ko. Pero as of now, sige po, subukan natin sagutin yung isa sa mga katanungan ng aking mga commentators dito sa aking YouTube. So ano daw po ba, sabi ni Sir, Sir gawa ka po kung ano daw po ba yung tamang papagawa ng temporary plate number kapag once po na nakuha na raw po yung ORCR. So ibig sabihin, bagong release po ito and then wala pa pong na-issue yung ORCR. So lilinawin ko lang din po guys no, na wala na po ako sa company dun sa mga dati kong in-upload na video na dinamay po talaga yung company. So expected ko na rin po yan na dadamay yung company, pero ngayon lilinawin ko po na I've already resigned po. Last year pa po ako nag-resign, 1 year na po akong before na nagsimula po nag-resign ako. But gusto ko pa rin makatulong sa inyo and I will do my best na makatulong dahil sa dami ko na rin pong experience dyan sa company. And then sa registered criminologist po, part din po yan ang pinag-aaralan namin, no? Sa criminology po kasi graduate ako. So, ang papagawa po ng temporary plate number, as long as po na sumusunod po tayo sa patakaran. So, ano po ba yung dapat at ano po ba yung standard? So, una po sa lahat, may binibigay po yan yung kasa, no? Pag-release po ng motor, nag-i-issue rin po yan sila ng temporary plate number. Yun lang, pansamantala po ninyong gagamitin po yun kapag wala po kayong ORCR. So, pero sa tanong po ni Sir is may ORCR na po. So, ibig sabihin may number ka na po talaga na kukopyahan o gagayahan. So, ang pagpapagawa po ng temporary plate number ay dapat po black po yung numbers and letters and then yung background po nun ay white. So, ang ingay ng mga manok, pasensya na po. So, yun po ang standard, no? Dapat po yung black po yung letters and numbers and then yung background po is white. So, katulad po nito. So, ganyan po talaga dapat ang standard. No, huwag po nating iibahin guys dahil violation din po yan, no? Sa LTO or pag nahuli po tayo sa checkpoint, yung maling pagpapagawa ng plate number. No, and then dapat po authorized din po tayo ng LTO. Ipa-check po natin kung tama po ba yung pagpapagawa natin para hindi po tayo magka-penalty o iwas po ng penalty. So yun lang, sana nakatulong ako sa iyo, kaibigan, no, sa tanong mo. And then doon sa mga iba pang tanong, unti-untiin ko na po yan. So 1 year before na nga itong tanong ni Sir, pero ngayon ko lang po nagawa ng video. Pasensya na po. So ulitin ko po, wala na po ako sa company, wala na po akong connection na ginagampanan dun sa company. So, wag na po natin idamay si company. Kung may maliman po ako sa mga video na ginagawa ko is, this is my personal experience and only may idea po ito. Gusto ko lang po makatulong. No, as a registered criminologist po kasi, hindi rin po kami pwede magbigay ng maling informasyon sa inyo. So, yun lang. See you sa next video mga kaibigan. Sana nakatulong.